Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, update ho tayo rito sa mga gaganapin or gagawing impeachment trial dito kay BP Inday Sara Duterte. At dito ho sa mga confidential funds. Kasi alam naman ho natin, yung gagawin hong pagdinig or hearing ho diyan sa ahensya ho ng Senado, diyan ho sa Senate ho sa July 30, taong kasalukuyan. Iba't iba hong klaseng impeachment case ho ito No? Iba't iba hong mga rason. Iba't iba hong mga issue. Isa na ho diyan yung confidential fund na kung saan yun yung pinakamalaking usapin dito sa impeachment trial. Na kung saan pondo or confidential fund dyan sa DepEd or dyan sa Office of the Vice President. Iba't iba ho na ho kasing klaseng pangalan ng nai-issue dyan sa confidential fund na yan Naalala niyo ba yung 400 mahigit na resibo na kung saan pinresenta ng DepEd dito sa Commission on Audit dito sa COA. Ayon sa PSA, wala raw ho mga ganyang pangalan, hindi nag-exist dito sa Pilipinas. Isa na dyan sa pinaka-controversial, yung Mary Grace Piatos, na kung pakikinggan mo, pinaghalo hong bake shop at chicheria. Wala rin daw hong ganon. Meron pa isang pangalan Wala rin daw ganon. Yung isa pang lalaking pangalan na na sangkot dito. Wala rin daw ganon. Tao nag-i-exist dito sa Pilipinas. Pero itong Mary Grace Piatos, ang sinasabi na may pinakamalaking nakuhang bahagi ng confidential fund. Ang problema, wala nga raw, hindi nag-i-exist ng ganon. May mga pangalan pang Team Suka, parang Team Suka, Team Baho, mga team kung ano-anong team na mga pangalan. Na puro fake. According sa PSA, wala ring mga ganyang pangalan. Ngayon mga kababayan, nung nakaraan din, meron ding iimbestigahan na kung saan ang pangalan, Marian Rivera. Nakatanggap din daw sa confidential fund. Siyempre pag sinabing Marian Rivera, sino ba unang maiisip mo? Siyempre yung artista na asawa ni Ding Dong. Pero siguradong hindi yan yun. Walang kinalaman dyan yun. Tapos, meron pang isa yung Jokno. Sir Jokno. Sino ba yan? Yung tumakbong senador. Yung dating may posisyon sa human rights. Siguradong di rin siya yan. Pangalan lang. Yun lang ang mga maaalala mo. Ngayon mga kababayan, may sumambulat na breaking news na meron din hong mga sangkot or nabigyan ng ilang bahagi ho ng confidential fund na pag pinakinggan mo ho yung mga apelido, maaalala mo mga personalidad ho dyan sa Senado. Basahin natin to. Ibinunyag ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega nitong Huwebes ang mga kakaibang pangalan na nakalista umano bilang mga benepisyaryo ng confidential funds ng Office of the Vice President or OVP. Banggitin natin, basahin natin yung kabuuan ng report bago natin banggitin yung mga pangalan. Ortega sinuwalat ang mga kakaibang pangalan na nakalista sa OVP, confidential funds. Basahin natin. Ibinunyag ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega nitong Huwebes ang mga kakaibang pangalan na nakalista umanos bilang mga benepisyaryo ng confidential funds ng Office of the Vice President or OVP. Sinabi ni Ortega na nalaman niya
ang mga individual na may apelyido ng mga kasalukuyang senador. Banggitin natin. Bet Revilla. Yun yung una. Siyempre, pag binanggit mong Revilla, unang may isip mo, may isip mo, Revilla. Siyempre, sino ba? Di si Bong Revilla. Parang ganun eh. Janice Marie Revilla. Revilla din. Una, pag binanggit tong Revilla to, hindi mo agad may isip na Senado, ahensya ng Senado eh. Hindi mo agad may isip eh, na Bet Revilla. Pag binanggit mo yung Janice Marie Revilla, hindi mo agad may isip may ugnayan sa Senado eh. Hindi mo na eh. Pero pag narinig mo pa itong mga kasunod na ibang pangalan, matatawa ka na eh. Bakit? Ito na mga kasunod na apelido eh. Diane Mapol Lapid. Medyo mapapaisip. Una Revilla, ngayon may Lapid na. Sunod, John A. Lapid Jr. Medyo ano ka pa eh. Parang siguro coincidence lang. Baka parang coincidence lang siguro. May Revilla, may Lapid, okay. Ito na sunod. Yung coincidence pa ito. Clarice Hontiveros. Naloko na. Parang kakaiba na to. May Revilla na, mayroon ng Lapid. Meron pang Hontiveros. Sige, medyo istabin mo pa. Baka nagkakataon lang. Pakinggan natin yung susunod. Christine Applegate Estrada. May mga pinaglalagay ditong apelido. May masabi lang kunyarin tumanggap. Estrada na. Senado ng para mga apelido na ng mga senador ho ito. Ito matindi. Sunod. Denise Tanya Escudero. Anak nam. Escudero, napunta na sa Senate President. Parang ganon. Na mga benepisyaryo umano ng confidential fund. Ito rin yung mga nakatanggap. Hanggang Senado po, hindi pinalampas nitong budol gang. Pambihira, dinamay pati mga apelyido ng ating senator. Ganyan po kagarapal ang listahan ng mga supposed beneficiaries ng OBP. Confidential funds ayon kay Ortega. Hindi nakakatawa ang paulit-ulit na paggamit ng mga peking pangalan na parang hinugot mula sa sine at showbiz. Dagdag pa nito. Hindi lang showbiz, napunta na sa government. Siguro wala na silang maisip na apelido, pangalan, kung sino-sino na ginagayang personalidad. Ginawa pang katatawanan, ginawa pang mga politiko, Sinabi ni Ortega na ang mga bagong lumalabas na pangalan ay hindi lumabas sa opisyal na birth, marriage, or death records mula sa Philippine Statistic Authority. Putik. Ano nangyay? Pati doon, nagsihugot. Wala na kasing maisip eh. Kaya nga mga kababayan, pag dumating talaga itong pinakahihintay natin na impeachment trial, dito talaga magkakaalaman, dito talaga magkakapitpitan eh. Kung sino itong mga ito eh. Kasi isipin mo kung sino-sino na pinaglalagay na pangalan, walang mga ganyan, walang nag-i-exist. Saan napunta ang pera? Saan napunta? Kung walang mga ganyan tao. Receiving na yan. Pera ng tao na mismo ang nag-receive ng pera niyan. Hindi na dapat screen name yan. Dapat totoong pangalan na yan kasi nire-receive na mismo yung pera. Confidential fund yan. Pero hindi ibig sabihin pag confidential fund, yung re-receive ng pera, ay hindi yung maglalagay ng pangalan dyan, hindi mo ilalagay yung totoong pangalan mo. Hindi ganun yun. Makakala nyo ganun. Pag sinabing confidential fund, pati yung tatanggap ng pera, halimbawa ako, pangalan ko Chris Ulo. Ang ilalagay ko dyan, Mary Grace Piatos, kahit hindi naman ako yan. Hindi ganun po yun. Nire-receive mo na yung pera. Naturalmente, ang ilalagay mong pangalan dyan, yung totoong tumatanggap na.
Pero confidential fund yan. Hindi porket sinabing confidential fund, iibahin mo yung kahit pangalan mo, Juan de la Cruz, ilalagay mo Pedro Penduko. Hindi pwede. So, kaabang-abang talaga to mga kababayan. Dito magkakaalamanan. Dito sigurado mabubuksan pa ang ilang mga DD shit na taga-suporta ng mga Duterte, especially ni Inday, na talagang malalaman nyo kung talagang niloloko lang kayo nitong mga to. Binagbobobula lang kayo. Pati mga apelyido ng Senado, mga senador, pinaggagamit. Wala na siguro maisip. Tingnan mo, sunod-sunod pa yung pangalan. Ano yung coincidence? Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit sa panibagong vlog live. Bye-bye po.